Kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, kapag ang tao ay nagkakaisa, nagkabuklod-buklod sa bawat isa ito ay matibay. Kagaya ng isang tingting, hindi siya makapagwalis ng mga bagay pero ang maraming tingting na at tinali, ito'y makapagkuha at gagawa ng magbuting mga gawain. Mga kapatid, ito ang isang buhay ng mga Kristiyano at mga taong tagasunod ni Kristo Jesus, sapagkat ang diwa nila ay binibigay nila ang kanilang sarili. Kaya nga sabi, hindi na sila nabubuhay sa kanilang sarili, kundi nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ngayon, mga kapatid, na nating napakinggan patungkol sa Ebanghelyo ni San Marcos ay dahil nakikita ng mga Pariseo at Saduseo, kahit walang pagkakamali si Jesus, ay tinuturo nila ang kasalanan. Ito ang pulot-dulo ng kawasakan ng mga sambayanan, komunidad, o lahat ng ginagalawan natin sa ating tahanan o lalong-lalo na sa sosyedad. Sapagkat binabahid, maraming bisis, binabahid o tinuturo ng tao ang kasalanan ng iba, hindi ang kanyang sarili. Hindi ang kanyang mga pagkukulang na kanyang itaguyod, lalong-lalo na gawin ang nararapat gawin. Dahil din sa kasalanan ng mga Pariseo at Saduseo na ito, dahil sa inggit. Ang inggit ay nakakamatay at silos ay nakakamatay sa tao. Kaya nga, sabi ni Kristo, walang isang tahanan na magbahagi-bahagi o lalong-lalo na ito ay kapag ang bawat isa hindi nagkakaisa, hindi ito matibay at manatili. Kaya mga kapatid, ang ating tahanan ay matibay, ay mayroon tayong relasyon sa pagkakaisa, lalong-lalo na sa pagkakaunawaan at pag-ibig na ito. Sapagkat ang kasalanan ng tao ay ganito ang kanyang buhay. Kaya nga, noong si Kristo sinabi niya ito, tumahimik ang mga Pariseo at Saduseo. At ang mga Pariseo na ito, dahil sa kanilang katahimikan, ay nanatili sa kanilang isipan at kanilang puso na gawin na si Kristo ay kanilang ipapatay. Kaya paminsan ang tao ay ganito, dahil sa kanyang puot, galit, lalong-lalo sa inggit, ang kanyang puso ay gusto niyang patayin ng isang tao. Kaya nga ito'y karumal-dumal na kasalanan at hindi mapapatawad sa Diyos. Sapagkat sinasabi nga sa salita mismo sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kailangan ko'y habag. Habag, wala nang iba. Sapagkat sa habag na tao mahabagin, ay dumadaloy sa kanya ang pagkamauwain at umibig sa kanyang kapwa-tao. Kaya ang sabi dito, mapapatawad pa ang pagkakasala ng isang tao kaysa pagkakasala sa banal na Espiritu Santo. At bakit sinabi ni Kristo ito? Sapagkat hindi naniwala ang mga Pariseo at Saduseo na sila'y mayroong pag-asa, lalong-lalo na pagtingin nila kay Kristo Jesus. Mga kapatid, nawa ang ating mga puso ay tumitingin sa ating kapwa-tao na mayroong habag at pag-awa at pag-itindi sa kapwa-tao. Ito ang napakahalaga. Kaya sabi din sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kailangan ko ay habag, hindi ang inyong sakripisyo at mga alay. Ang inyong mga halad, kundi ang inyong pagbibigay sa inyong kapwa-tao kung ano ang inyong nagawa sa kabutihan sa lahat ng inyong ginagalawan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, nawa tayo'y magkakaisa sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus at maibigay natin ang ating sarili sa mamagitan ng pag-ibig na ito.
Amen.